Ayan mga kabiyahero, pagkalipas ng ilang minuto, andito na tayo ngayon sa bahay sa PC. Kukunin lang natin yung ating mga gamit at tayo bibiyahe na, lalarga. Pa? Kwak! Tawa si Bibi. Pakutin lang natin ang ating mga gamit at tayo'y bibiyahe na sa Pampanga. Gusto ko lang ang pantalo. Okay, here we go. Yeah, hindi niya makikita kasi madilim. Ay, yakix, kulang pala ako ng ano. Hakot muna tayo ng mga gamit, mga kabiyahero. Yeah, hindi magkasya. Kaya lang hindi tayo magkasya. Malitig-bigdokan ko. Ito. Mga gamit. Hakutin natin. Okay. Yeah. Isang cellphone ko dun sa harap. Pag pa yan. Hakot muna tayo ha. Ayan. A few moments later. Ayan mga kabiyahero, bibiyahe na tayo ngayon. Drive na. Yeah. Tayo'y bibiyahe papuntang Pampanga. Ew, ew, ew. Ang mga tropang mga lakay. Ayan mga kabiyahero, biyahe din. A few hours later. Ayan mga kabiyahero, dito tayo sa bahay sa Pampanga. Lang yun, nakakabusit. Darating ka rito, mag-message ka. Magsasaing. Mga tulog pala yung mga tao, buti bumili akong kanin. Bumili na rin ako ng ulam. Pinakyat ko na lang tong gate ko para kalabugin sila. Kaya alauna lang, mga bukas pa yung mga ilaw rito. Isal muna tayo. Hello ulit. Ano, gugutom ka na rin ano? Wala eh.
Oh, tinan mo, sinayang mo na yung pagkain mo. Ang dami nang binili ko sa'yo. Ha? Bakit? Tapos ang nagkakalag patain mo ron, ha? Takot muna tayo. Nakita sa kuping. Sarado natin tong gate. Kami natin hakutin to. Ito na tayo ng ating pagkain. Ito natin itong binili nating pagkain. Ba't may langgam? Ba't may langgam? Langgam ulit eh. Kulit. Ito, may mga ulam at kanin tayo ha. Ang kalat ng bahay. Hoy, bumangon ka na riyan. Kung gusto mo mabuhay. Ayan, kanin at ulam. Ang dumi ng bahay. Dumi ng bahay. Harap naman tayo sa labas yung mga gamit. Ano kulit? Pinapatay ka nila sa gutom kulit? Ha? Kakain niya kanin ha? Naku magano sa'yo, marami tayong ulam dyan. Puro baboy, walang manok. Bawal yung mga manok to mga nandito. Ha? Sige. Nakutin ko lang yung gamit ko. Nakutin natin sa mga gamit natin, mga kabiyahero. Tambak to. Marami kasi akong gagawin dito. Hanggang Lunes pa ako. Ay, yung CCTV natin. Ba't kaya ganyan? Mamaya sisilipin ko yan o kaya bukas. Yan o, yung CCTV. Hindi siya gumagana. Dapat talaga mayroon siyang bubong. Diba? May bubungan. Para hindi siya nababasa. Ang kulit. Natin lagay. Ang susi. Ano yan, no? Tulog na tulog, di ba? Ang kalat, oh. Yung kwarto ko, ang kalat. Oh, bakit na nagwawala? Bakit? Bakit nagwawala yung makulit? Ha? Bakit ka nagwawala kulit? Bakit? Ba't ang bantot mo nga? Ba't ang bantot mo? Okay na muna, maghakot pa si tatay. Marami tayong hakutin. Okay. Ayan yan. Ito na tayo. Hakot lang. Yeah. Basta makulit yung pinto. Aba, dadaan tatay mo eh. Hindi mo mabukas pinto. Oh, basta yung pinto. Oh, hindi hirap ako, diba? Ang dumi ng bahay talaga. Marumi. Allergic pa naman ako sa mga magdudumi. Hoy kaya, tumayo ka dyan at maglinis ka ng bahay. Ito, pati mangkok oh, dito iniwan.
Sabi. Yeah. Ay. Ito. Tsaka ito. Babay bro. Diyan ka muna. Ito yung akin ito. Makasagi. Tara. Bye sa loob. Gamit natin. Ito yung mga binili natin. Ulam tsaka kanin. Ito. May gulay. 4 na klase na ulam. Saka 5 kanin yan. Para pagka nabitin sa kanin, may extra. Diba? Sige na. Bye-bye. A few moments later. Ng A7 Palo kung saan kinakailangan pang makita Yes, hello mga kabihero. Tayo mag-lunch na. Late lunch na, mag-alas 2 na. Ang ganda kasi ng aking mga kasama dito. ay tanong ako. Bumili pa ako ng Ako pagkain. sa tingin ko ang mangyayari kung ang informasyon ng isang buong bansa ay makuha ng mga kamay na hindi dapat makakuha nito. Papasok ang umuusok na Ito yung aking mga pinamili. sa office of Pero ano, dito na sa sopa, para sila na rito. Ayan. Pechay na gulay. Baboy din niya, kaldereta yata yan. Tapos ito rin, sinubira tayo. Tapos nilagang beef at saka sinigang na beef. At meron ako ng kanin yung 5 piraso. Isang kanin lang ako, diet ako. Hoy, kumain na kayo habang mainit yung sabaw. Unahin nyo pa yan kaysa kumain. Tapos lalangawin pa yan dyan. Di wala na, inunahan kayo ng langaw. Talaga, operasyon. gamitin ang utak. Ito ang kanilang target. Siyempre, ang mga sensitibong Sarap yung gulay. impormasyon ng gobyerno, dokumento ng militar at mga Pero masarap magluto, tatay ko nito. sa Asawa ko. mainit na agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nalagyan ng baboy. Eksperto sa cybersecurity ang serye ng mga pag-atake. Kaya noong Mayo ng nakaraang taon, nagpadala ang OPS ng panawagan para magsagawa ng masusing investigasyon. Ayon sa Bloomberg, hindi lamang mga tanggapan ng gobyerno ang hina, kundi pati na rin ang mga ospital at mahalagang institusyon. Nakakainis lang isipin mga kahistoryador na ganito lamang kadaling papasok ng mga hacker ang ating gobyerno. Kaya nga, Kung magpapatuloy ito, tiyak hindi malabong mabuhay nila maging ang mga personal data ng bawat Pilipino sa bansa. Kung magkataon, mas malaki itong problema. Sa gitna ng krisis, iginiit ni Department of Information and Communications Technology, Secretary Ivan Uy, na ligtas pa rin ang mga sensitibong datos ng bansa. Patuloy pa rin daw silang nakabantay at pilit na lumalaban para sa cybersecurity ng bansa. Ngunit habang patuloy ang laban kontra cyber threats, maraming tanong ang bumabalo. Ano ang maaaring mangyari kung hindi natukoy ang mga ganitong pag-atake? Paano maaapektuhan ang seguridad ng bansa? At higit sa lahat, paano natin makapanatili ang ating kaligtasan sa isang laban kung saan hindi natin nakikita ang gumagawa? Para sa akin, dito papasok ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Ano ang magagawa Tama ng yun, isang Mensch. normal na Pilipino para maiwasan ang mga ganitong pagbabanta? Simple lang. Gaya ng pag-iingat sa iyong mga password, ang pag-iwas sa pagbukas ng kahina-hinalang email at ang pagsigurong ligtas ang iyong mga device ay maaaring makatulong upang hindi lumaki ang mga ganitong banta. Mga kahistoryador,
Paano kung sa isang iglap, ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay biglang yumanig? Sa madaling salita, nagkaroon ng paglindol. Ano ang iyong gagawin? Ito ang naramdaman ng libo-libong tao sa kanlurang bahagi ng China matapos yanigin ng isang napakalakas na lindol ang autonomous na rehiyon ng Tibet. Isipin mo na lang, sa kalagitnaan ng maaliwalas na umaga, biglang bumagsak ang katahimikan. Sa kalabog ng mga nasisirang gusali, sigaw ng mga tao at lindol na may magnitude na 7.1. Ayon sa US Geological Survey o USGS, hindi ito basta-basta. Ito ang isa sa mga pinakamalakas na lindol na tumama sa rehiyon nitong mga nakaraang taon. Tila pa kinakarma na ang China sa kanilang mga ginagawa. Ayon sa ulat Sa mga kabihero, hindi ba lunch time. See you. ang Thanks for watching. Like and comment. And don't forget to click the subscribe button and ring bang my bell. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong.